Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwento natin ngayong araw na ito ay tungkol sa isang gusaling abandonado. Tunghayan ang ating kwento at humanda sa pagpasok ng takip sining. Ako nga po pala si Jason, isang engineer sa lungsod ng Taguig. Di talaga ako likas na taga rito. Tubong Paranaque talaga ako. Bata pa lang ay mahilig na ako sa mga building. Kaya sabi ko paglaki ko gagawa ako ng mga kagaya ng ganun. At nung makapagtapos na ako ng high school ay civil engineer nga ang kinuha kong kurso. Medyo tagilid ako noon sa ibang mga grades ko. Pero alam ko namang kaya ko yun at alam kong matatapos ko yun. Masaya ang pamilya namin. Si Papa ay isang mabuting tao at si Mama naman ay ganun din. Tumutulong si Mama sa mga gawain sa simbahan at kung minsan naman ay sa mga bata. Kagaya ng mga nagpapakain sa eskwelahan. Ganun yung madalas ginagawa noon ni Mama. Biglang gumuho ang mundo namin nung nasa kasagsagan ako ng pag-aaral ko at biglang nagkasakit si Mama. Kinuha siya sa amin ng maaga. Naalala ko, hindi pa ako graduate nun. Halos nagkandaleche-leche ang pag-aaral ko nun dahil sa nangyari. Bisyo dito, hindi na ako pumapasok sa sobrang stress at depress. Napatanong ako nun sa Diyos kung bakit si Mama pang nawala. Ang dami namang mga tarantado at mga siraulo sa mundo pero bakit ang nanay ko pa? Nahilig ako noon sa pag-iinom. At kahit yosi ay sinubukan ko rin. Barkada, gala, lahat na. Halos ang pakiramdam ko ay parang ayaw ko nang mabuhay. Napapagod na ako. Mas close ko kasi ang nanay ko kaya gano'n na lamang ang dalang pighati sa akin ng pagkawala niya. Hanggang sa dumating ako sa point ng buhay ko kung saan tinatanong ko na ang sarili ko kung tama pa ba lahat ng mga ginagawa ko o natutuwa ba ang nanay ko sa mga ginagawa kong to. At nung isang beses na natulog ako, lasing ako noon ay nagpakita sa akin si Mama. At sinabi niya sa akin, nasa ayos na siyang kalagayan kaya sana ay huwag kong pabayaan ang sarili ko. Naiyak ako nun sa panaginip ko na yun at kahit papano ay gumana din ang lahat ng bigat sa dibdib ko. Sa tinagal-tagal kong humiling na sana ay magpakita siya sa akin sa panaginip ay nangyari na rin sa wakas. Sobrang miss na miss ko na ang mama ko. Paggising ko noon ay bigla akong napadasal at humingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan at ipinangako kong tutuparin na tatapusin ko ang pangarap ng aking ama at ina para sa akin bilang isang engineer. Inayos ko ang sarili ko. Naglilo muna ako sa mga happening sa buhay at nag-focus ako sa pag-aaral ko. At sa awa naman ng Diyos ay nakapasa ako. At ang pagtatapos kong iyon ay inalay ko unang-una sa Diyos, sa aking pamilya at lalong-lalo na sa aking mama. Lumipas ang ilang panahon ay nai-ready ko na ang mga requirements ko para mag-apply sa mga kumpanya. At sa awa din ng Diyos ay natanggap ako sa isang magandang kumpanya. Maayos naman ang naging trabaho ko dito. Isa akong estimator ng mga produktong bibilhin para sa mga proyektong gagawin ng mga kumpanya tulad ng mga renovation o magtatayo ng mga panibagong building. Ako ang magsisilbing gabay nila sa magiging gastos ng mga customer namin sa mga balak nilang ipatayong gusali o bahay. Madami na akong nagawang proyekto. Gusali, mga nire-renovate na bahay, yung mga kagaya ng mga lumang bahay na binabago at pinapaganda. Ngunit may isang project kami na
tila ba mabigat ang dating sa akin. Naalala ko, way back 2020 noon at pinadala kami ng kumpanya namin sa Pampanga dahil doon ang susunod naming project. Isa yung lumang abandonadong gusali na kailangan ng gibain upang tayuan ng panibagong building. Sabi ng amo ko, nabili daw yun ng customer ko sa mababang halaga kasi nga bukod sa luma na may usap-usapan ng building na yun at ang building daw na yun ay pinamamahayan ng mga multo. Pero di ko naman yung pinansin dahil wala naman sa akin yun, di naman ako takot sa mga ganong bagay. At dahil sa tagal nitong nakatingga, di na natuloy pa ang paggawa ay bumaba na ang presyo nito. Dapat daw sana ay isa itong commercial building na uupahan ng mga tenant na gustong magnegosyo. Yun ang narinig kong kwentuhan ng mga kasama ko sa project na yun, na dapat daw ay ganun ang mangyayari sana noon, ngunit hindi na natuloy. At dumating na nga ang araw ng pag-alis namin. Nagpaalam na ako kay Papa at sa mga kapatid ko. Saglit din akong bumisita sa puntod ng aking mama para magpaalam rito. Ma, alis na po muna ang bunso nyo. Sana po ay palagi nyo po akong gabayan. Diretso airport na kami noon ng mga kasama ko at lumipad na nga kami papuntang Cebu. Naging maayos naman ang flight namin at tumuloy na kami sa staff house na binigay sa amin ng kumpanya habang naroon kami. Matapos namin magayos ng mga gamit ay nagkayayaan muna kaming kumain dahil gutom na kami. Sa labas na lang kami kumain para di na hassle kasi kahit papano ay may binigay namang food allowance sa company namin upang gamitin namin habang naroon kami. Nagikot-ikot kami sandali at nang kinagabihan ay umuwi na rin kami ng bahay. Maagang nagsitulugan ang mga kasama ko. At dahil sa isa akong taong namamahay o yung taong hindi basta-basta nakakatulog sa ibang bahay ay halos napuyat ako sa unang araw namin doon. Naglaro na lang muna ako ng cellphone ko para antukin at ayun, nakatulog na rin sa wakas. At nang umaga na nun, nagready na kami para puntahan yung site. Nagsipag-ayusan na kami at mamaya ay susunduin na kami ng van para dalhin dun sa area ng renovation. Pagdating namin dun ay nakita ko na nga ito. Malaki ang building. Malapad ito at may 4 na palapag. Punong-puno ng matataas na talahib ang buong paligid kaya masasabi mo talagang matagal na nga talaga itong nakatenga. Nang sa di kalayuan ay may nakita ako sa gilid ng mata ko na isang lalaking nakatayo sa likod ng poste yata yun. Hindi ako sure pero parang meron talagang lalaki. Di ko na yun pinansin at umakyat na kami sa taas kasama ng may-ari at sinabi na kayo na ang bahala dito sana mapaganda natin ito. Nag-usap-usap kami ng team ko sa project at ng may-ari at nang nailatag na rin ang mga dapat gawin at mga materialis na gagamitin para doon ay natapos na kami at nagpaalam na rin ang may-ari sa amin. At habang pauwi na kami at dumating na ang sundong van ay bigla akong naihi. Ano ba naman to? Uuwi na eh. Wait lang, sigaw ko sa mga kasama ko. Iihi lang ako sandali. Dali-dali ako nagpunta sa gilid ng building para doon na lang umihi. Kaso, nagdadalawang isip naman ako baka pag-ihi ko ay biglang may tumuklaw na lang sa akin ahas doon o kung anumang hayop na nakatira sa mga talahib na yun. Bigla ko tuloy naalala yung mga pelikulang bigla na lang may lumalabas na killer sa talahib o mga mababangis na hayop. Pero tingin ko ay wala naman siguro. Sabi ko na lang sa sarili ko na ano ba naman tong mga iniisip ko? Makaihi na nga lang. At habang naihi ako ay biglang lumamig ang bato ko. Yung pakiramdam na parang may humawak dito. Sa takot ko binilisan ko ang pag-ihi at sabay takbo sa van. Oh, ba't humahangos ka? Tanong ng mga kasama ko.
Wala. Tara na. Umuwi na tayo. Pag-uwi ng bahay ay biglang naalala ni Jason na nangyari. Una yung lalaki, pangalawa yung parang may humaplos sa kanya. Hindi kaya totoo yung usap-usapan ng mga kasama ko about dun sa lugar na yun? Imbis na ikuwento ko ay sinarili ko na lang ang mga nangyari sa akin dahil baka kapag kinuwento ko pa ay matakot pa sila at di pa namin magawa ng maayos ang trabaho namin. Pagbalik namin ng kinabukasan sa area ay naroon na ang mga backhoe at iba pang mga makinarya para sa gagawing renovation. Niready na nila ito dahil Lunes ay magsisimula na kami. Linggo iyon nung bumisita kami. At nang magpunta ako sa bandang likuran ng gusali ay nakita kong madilim doon kaya binuksan ko ang flashlight ko sa cellphone para silipin iyon. At doon ay may nakita akong isang malaking kwarto at marahil ay baka gagawin sanang office yun. Habang papasok ako ng papasok ay siya namang palamig ng palamig. Maya-maya pa ay biglang may nagsalita ngunit sa mahinang boses lamang. Umalis na kayo. Nagulat ako sa narinig ko. Tama ba yung narinig ko? Umalis na kayo. Hoy, huwag niyo akong pagtripan ha. Kala nyo matatakot nyo ako. Yun ang sabi ko dahil iniisip ko na baka sinundan ako ng isa kong kasama at pinagtitripan lang ako. Ngunit paglingon ko mag-isa lang ako doon at nang lumabas na ako doon ay totoo ngang wala akong kasama. Dahil andun sila lahat sa labas. Sino kaya yun? At doon mas tumindi ang hinala ko na baka totoo ngang may multo rito. Pag uwi ko ay biglang bumigat ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin dahil sobrang lamig ng buong katawan ko. Kaya sabi ng mga kasama ko, maiwan ka muna dito at bukas kami nang bahala. Magpahinga ka muna para gumaling ka. At nagpahinga na nga ako at sa kalagitnaan ng tulog ko ay nanaginip ako. Nandun daw ako sa building at ang dami kong nakitang mga multo sa iba't ibang parte ng gusali. Pinipilit kong lumabas ng building ngunit di ko magawa hanggang sa hinabol nila akong lahat. Tumakbo ako ng tumakbo at sa pagtakbo ko ay bigla akong nadapa at nang akmang susunggaban na nila ako ay bigla akong nagising. Malamig na malamig ang pakiramdam ko at buo-buo ang pawis ko at nanginginig ang buo kong katawan. Di ko mapaliwanag ang nangyaring iyon. Parang totoo. Kaya matapos kong gumaling ay sinabi ko sa mga kasama ko mga na-experience ko. Takot na takot din sila dahil maging sila ay ganun din ang feeling sa gusaling iyon. Kaya napagpasyahan naming sabihin ito sa may-ari. At maging siya rin daw ay ganun din ang mga naranasan niya doon, kwento ng may-ari. Kaya nagsuggest kaming maghanap ng pari para pabindisyonan sana ang building bago namin ito simulang i-renovate. Blinis na nga ni Father at ang buong gusali. Dinasalaan at tinirikan ng kandila. Nanalangin na sana ay matahimik na ang mga kaluluwang naroon na lumalagi sa gusaling iyon. At tumawid na sa mapayapang lugar. At pagkatapos nun ay nagsimula na silang mag-renovate at wala na nga ang pakiramdam na kakaiba. Lumipas ang halos isang taon at natapos nila ang building at mula noon ay wala nang kakaiba pang nangyari. Ikaw, nakaranas ka na rin ba ng ganito sa isang lumang gusali? O may alam ka bang lumang gusali na may kwento na kagaya nito? Abangan ang susunod na kwento dito lang sa ating channel at humanda sa pagsapit ng susunod na takip silim.